Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, glory to God. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Topic today is about ang pagkabuhay ng muli ng Panginoon, the Resurrection Day on Easter Sunday po. Praise God. According to John chapter 11 verse 25 at 26 says, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever shall liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Sa Tagalog pa, sinabi sa kanya ni Jesus, ang ating Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang mabuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Maniwala ka ba sa sinasabi ko? Mabubuhay at hindi na mamatay ang naniniwala sa Panginoon. Mamatay man, mabubuhay muli. Amen. Palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Bless your word. Bless everyone, Panginoon. Fill with the Holy Ghost and fire. Let the Holy Spirit of Panginoon, let your Shekinah glory dwell upon this place, O God. Once again, Panginoon, Lord, let your cloud of glory cover everyone, Panginoon, that we can feel your presence, the joy unspeakable, full of glory. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, hallelujah, for the revival. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, Lord, hallelujah, for everything. In Jesus' name, in Jesus' name. Shall we clap our hands to the Lord once again? Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Ang resurrection ngayon po, ang Easter Sunday, ang pagkabuhay ng maguli. Marami pong nagdidiriwang sa kamatayan ng Panginoon at hindi siya natiling namatay, kundi siya ay nabubuhay sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, sa mga kasalukuyang kapanahunan ng marami pong nagdidiriwang, pero ang ating ipinagdidiriwang hindi na siya ay namatay lamang, kundi siya hindi ilibing at nabuhay ang maguli. Sapagat kung ang Panginoon hindi namatay at hindi siya nailibing at hindi siya nabuhay ng maguli, ay walang kaligtasan po tayo. So ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay mahalaga. Amen ba? Praise the Lord ng Panginoon, the Resurrection Day. Ang pagkabuhay ng Panginoon maguli ay napakahalaga dahil maging walang saysay ang ating pong paniniwala at ang pagtubos ng Panginoon kung siya ay hindi nabuhay na maguli. Yun po, ang kahulugan po ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon o the resurrection sa Greek word anastasis na ibig sabihin, ang ibig sabihin o ang kahulugan meaning defeated death. Na natalo na ang death, natalo na ang kamatayan. Wala na kapangyarihan ng kamatayan dahil nabuhay na maguli ang Panginoon. Uprising into state of a higher advancement and blessedness. Tayo ay ibinuhay ng Panginoon, inangat ng Panginoon, at abanti po tayo sa pagpapala po ng Panginoon. Ang ibig sabihin, tayo ay abanti, hindi atras, hindi uurong. Huwag tayo maging urong-sulong, kundi patuloy po tayo magamat sa patuloy sa Panginoon. So, raised to life again. Bagamat ay mamatay, ang sinuman ngunit po ay mabubuhay again, mabuhay na maguli. O mabuhay muli. Rising from the dead, ang kahulugan ng resurrection, pagkabuhay sa mga patay. Hindi lamang sa pagkabuhay sa mga patay, it is the justification. So, natalo na ang kamatayan, hindi lamang natalo ang kamatayan, nagiging justification, ibig sabihin nagiging makatarungan na tayo sa Panginoon, maging matuwid na tayo sa Panginoon.
ang ating mga kasalanan ay nilinis ng Panginoon. Pinawalang sala na tayo ng Panginoon. So, in history, who will restore to life ang kasaysayan na ibalik muli ng Panginoon ang namatay at buhay. Dahil ang kasalanan ay yan ang dahilan ng kamatayan. Ngayon sinabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, ang tao ay may kamatayan, ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kaloob ng Panginoon, magkaroon na tayo ng buhay, hindi lamang buhay, buhay na walang hanggan. Yan ang tinutukoy ang kasaysayan na i-restored ng Panginoon ang ating buhay. Ibalik ng Panginoon ang nawala. Ibalik ng Panginoon ang buhay natin na nawala. Inipuri natin ang Panginoon. Hallelujah! He will restore your life. He will restore your strength. He will restore your health. Ibalik ng Panginoon ating buhay. Ibalik ng Panginoon ang kalakasan natin. Ibalik natin ng Diyos ang ating kalusugan. So, it is the union with Christ. Union with Christ at makiisa na tayo sa Panginoon o kaisa na tayo sa ating Panginoon gives a living hope while be raised again. So, ang ito ay nagbigay muli ng pag-asa na mayroong pagkabuhay. Yan ang ating pag-asa, mayroong pagkabuhay na maguli. According to 1 Corinthians chapter 15 verse 20, 21 and 22, but now is Christ risen from the dead. Ngayon ang Panginoon ay nabuhay na sa mga patay and become the first fruit of them that sleep. Nagiging una siyang mga bunga mula sa mga natutulog, mula sa mga namatay. Siyang unang bunga, siyang unang tao na namatay at nabuhay na maguli na magpakailanman. Mayroon na mamatay, nabuhay mo, namatay muli. Ngunit ang Panginoon, tinawag siya na first fruit dahil siya po ang unang nilalang, unang bunga na namatay ngunit nabuhay na maguli magpakailanman. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So, verse 21, for since by man came death, no, kung paano ang tao ay namatay sa kasalanan na ating ninuno si Adan at si Eva. But by one man came in also the resurrection. So sa isang tao o sa taong ito, walang ibang ating Panginoon na katawang tao ay nabuhay siya na maguli. Resurrection from the dead, the resurrection also from the dead. Kaya nga sabi dito, for as in Adam also died, kung paano si Adan ay namatay lahat sa kasalanan niya, even so in Christ shall also be made alive. Sa mga tuwid, ang tao ay namatay dahil sa kasalanan na dahil, kaya ang tao lahat may makaranas ng kamatayan. Subalit, tinubos tayo ng Panginoon. In-restore ng Panginoon ang ating buhay. Marami pong namatay, ngunit po, hallelujah, i-restore ng Panginoon. Mayroong magpakabuhay na maguli. Mayroong, hallelujah, bagong buhay sa ating Panginoon kapag inanggap po ating Panginoon. Praise God, wala pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kahapon, mayroon pong tumanggap sa Panginoon. So, si Del Rosario, sabi ko magsamba siya. Praise God, saan na yung Del Rosario family? Siguro napagod. Saludario pala. Hindi pala doon sa Saludario. Ay, Del Rosario na dito. Saludario. At siguro napagod. Marami pong napagod sa ating pong recreation o outing. Salamat sa Panginoon. Pinapalakas tayo ng Panginoon. And Philippians chapter 2, 3 verse 20-21. For our conversation is in heaven. Ang ating pag-uusap, hindi lamang dito sa lupa, kita kaya na kayo hindi makalangit ng ating pag-uusap kapag
tinanggap na natin ang Panginoon, hindi tayo magiging heavenly, hindi tayo maging earthly, kundi heavenly. For whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So tayo ay naghihintay sa ating tagapagligtas na walang ibang ating Panginoon Isus. Verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Baguhin ang ating katawan na ito na maging katulad sa Kanyang maluwalhating katawan. We shall be like Him. Maging katulad sa Kanyang katawan na namatay ngunit nabuhay na maguli. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, ang Panginoon ay kumikilos, gumagawa ng trabaho, hinuhubog tayo ng Panginoon, at pasusukuin niya ang lahat na mga bagay sa Kanya. All things will be subdued unto Him. So, kung sino mang tao, sino mang nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, will be subdued to Him, maisusuko at ipapasuko sa Kanya lahat ng mga bagay. Amen ba? Wala nang ibang maghahari kundi ang Panginoon dapat sa ating buhay dahil papasuko ng Panginoon lahat ng mga bagay po sa Kanya. Amen. Hallelujah. In Galatians chapter 2 verse 20, sinabi niya Apostol Pablo, for I am crucified with Christ. Tayo ay naipako na kay Kristo, ikaw ay pinako na kay Kristo, tayo lahat naipako na kay Kristo, kalakaran na ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang salamat sa Panginoon. Kung kayo dito, ang bago na baptize dito sa Saludario, narito si Saludario. Praise God ang kanyang asawa sa Providencia. Saludario, salamat sa Panginoon. Praise God, our commemorating the resurrection ng Panginoon at ang communion service ngayon po. At sabi ng Panginoon, nevertheless, I live, ganun pa man ang aking buhay na ito, yet not I, but Christ liveth in me. Ang buhay na ito, ang aking sinakabuhay, kundi si Kristo o kay Kristo. And the life is out, which I now live in the flesh, I live in the Son of God. Ang buhay na ating ipinabubuhay ngayon, sa lamang ito, kundi sa ating Panginoon na sa ating Panginoon, the Son of God, na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, naging anak siya dahil siya nagkatawang tao, na naranasan niya ang kahirapan at ang kamatayan para matubos tayo. Ang katubusan niya ng tanda ng kanyang pagmamahal, hulam me. Sa pagmamahal ang tinubos niya tayo. Yan ang katunayan. So kapag ang taong minahal mo, nakahanda ka magsakripisyo. Give Himself for me. Binigay niya ang kanyang sarili sa atin. Amen. Praise the Lord. Hindi nagpakamatay ang Panginoon, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay. Tinubos niya tayo. Siya ay, hallelujah, namatay, na pinatay, hindi nagpakamatay. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya nga, mayroong walong maalaala natin. Number 1, all things under Him. The last enemy shall be destroyed is death. At ang lahat ay susuko sa Kanya at isasakupin niya lahat. All things under Him. Nung siya ay nabuhay na maguli. Yan ang dahilan na namatay at nilibing siya, nabuhay na maguli, para masakop niya muli tayo, ma-restore ulit tayo, maibalik ulit tayo sa Diyos. Pangalawa, He was buried and raised on the third day in 1 Corinthians 15 verse 4. So yan po ang magandang balita, the good news, na siya ay namatay at nabuhay na maguli. Pero kung hindi namatay ang Panginoon at hindi siya nabuhay na maguli, magiging walang saysay ang ating pagkatao, ang ating pananampalataya. Pangatlo, our future treasure through Christ. Sa verse 49, ang ating kinabukasan ay nakasandal na sa ating Panginoon. Huwag tayong sumandal sa tao, huwag tayong sumandal sa kayamanan mo,
kundi ang kayamanan natin ay ang Panginoong Isus. Kapag mayroon kang Panginoong Isus, may kayamanan ka, may treasure ka, amen? Pangapat, resurrection is join us to eternal kingdom. Kaya ang pagkabuhay na muli, maging kaisa tayo sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Yan ang pangapat. Panglima, Christ brought us a pure and holy living or holy lives. In 1 John chapter 2 verse 1 John chapter 3 verse 2 and 3 and 1 Corinthians chapter 15 verse 40. So we shall be like Him, for we shall see Him as He is, and we will become pure, maging dakila tayo, at magiging dalisay tayo, maging banal tayo sa harapan ng Panginoon. So, itinatag ng Panginoon ang ating pong kadalisayan, binabaw ng Panginoon, inayos ng Panginoon, i-restore ng Panginoon. Kaya na kayo magpadalisay tayo. So, ang commemoration natin ng communion, para maging dalisay tayo sa Panginoon, maging loyal tayo sa Panginoon, maging maayos tayo sa Panginoon, magpakabala tayo sa Panginoon. Amen ba? Kaya itinatag ng Panginoon ang kadalisayan at pagpakabanal. Yan kaya na kailangan magpakabanal. Huwag tayo mapaalipin na sa vision mo sa libutan. Pangalim, at immortal life, God's presence. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 51, we will obtain an immortal life in God's presence. Yan ang babalapan natin ng Panginoon. Magkaroon na tayo ng immortal life. What is mean immortal life? Wala nang kamatay. Kaya nga sabi, babagawa siya mamatay, mabuhay siya maguli, at hindi na siya mamatay. Maging immortal na ang bawat isa. Hallelujah, dahil sa ating Panginoon. Kaya kapag magbalik ng Panginoon, makita natin ang Panginoon, bubuhay tayo ng Panginoon, hindi na mamatay, dahil kundi maging immortal na wala ng kamatayan. Palapan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Papito, victory of Jesus over sin and death. Ang pagwawagi ng Panginoong Isus mula sa kasalanan at kamatayan. So, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay tagumpay sa kasalanan at tagumpay sa kamatayan. Dahil tinubos tayo ng Panginoon sa kasalanan. Hindi lang sa kasalanan, tinubos niya tayo sa kamatayan. Bagamat mamatay ka, ngunit mabuhay na maguli. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Number 8 is eternal service. So kapag binuhay ka ng Panginoon, binago ka na ng Panginoon, maglilingkod ka na sa Kanya. Huwag ka na maglilingkod sa mundo, huwag ka na maglilingkod kay Satanas. We will serve Him eternally, eternal service. Maging walang katapusan ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Dito sa mundong ito, sa darating na mundo, in this earth, in the new heaven and new earth, we will serve Him eternally. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Maglilingkod tayo sa Kanya sa eternal service. So, ang ating pag-asa sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, he said, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Ang Panginoon ay bababa mula sa langit na mayroong sigaw. With the voice of the trump of the angel, ang boses ng arkanghel o ng angel o ng anghel, with the trump of God, at sa pagtunog ng pagkatak ng Diyos o sa trompeta ng Diyos, the dead in Christ shall rise first. Ang namatay kay Kristo unang ay bubuhayin. Verse 17, he said, then we which are alive, tayo ay mga nabuhay, na natiling buhay, and remain shall caught up together with Him in the cloud. Kaya tandaan natin, ang namatay unang bubuhayin, at ang tayo na mga buhay, na natiling buhay, na naglingkod na malinis, at nagpakabanal, na walang dungis, walang mansa, sa harapan ng Panginoon, ano sabi dyan? Aagawin tayo
at nadalhin doon po sa alapap. At ang sabi dyan sa sunod talaga, to meet the Lord in the air, upang sasalubungin natin ang Panginoon. And so shall we ever be with the Lord, at tayo makasama na sa Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang pagbalik ng Panginoon na tinatawag na coming of Christ, hindi pa siya maghari. Kundi doon lang siya sa alapaap, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. Palakpakan natin ang Panginoon. Sasalubungin natin siya. Amen. Pupunin niya tayo. So, ano ang karapatan, ano ang kapangyarihan mo na magpasalubong sa Kanya? Through the power of God that you receive. Through the Spirit of God that you receive. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, sa Romans chapter 8 verse 11, the Spirit of Christ that raised from the dead dwells in you, shall quicken your mortal body, the Spirit of God of Christ liveth in you. So, ang magbubuhay na muli, ang magsasalubong sa Panginoon sa langit, ang Espiritu na tatanggapin mo. Kaya nga may resurrection eh. Dahil ang resurrection ang purpose na matanggap natin ang Kanyang Espiritu Santo upang masalubong natin ang Panginoon sa alapapin, palakpakan ng ating Panginoon. Yan po ang magandang balita. Praise God. And 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. Who hath saved us, tayo ay iniligtas niya. And called us with an holy calling. Tinawag na tayo sa banal na pagkatawag. Not according to our works. Pansinin natin. Hindi po sa ating mga gawa, kundi sa gawa ng Panginoon. So, ang kaligtasan ito ay gawa ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaligtasan natin ay gawa ng Diyos. Hindi gawa natin. It is not our own works. Ang sabi nito, but according to His own purpose, grace which was given us in Christ Jesus before the world to come. So, ang layunin nito at grasya ay ibinigay sa atin. Ang layunin nito at ang grasya nito ay binigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa itinatag ang mundo. Ibig sabihin, bago ka pang ipanganak, bago ka pang isinilang, nakaplano na sa Panginoon na ipagkaloob sa atin ang Kanyang layunin at ang Kanyang grasya para, hallelujah, maligtas tayo ng Panginoon. Bago pa nila lang, it is the already blueprint nakatalaga sa isip ng Panginoon. Di ba sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, He's the same yesterday, today, and forever. In Revelation 13 verse 18, He is the Lamb slain before the foundation of the world. Siya ang tupa na bago pa itinatag ang mundo, nakaplano na sa Diyos. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, at ngayon ay nahayag na ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Sa pagpahayag, ano ang gagawin niya? Who hath abolished death. Palakpakan natin ang Panginoon. I-abolish niya na ang death. Wala nang ang kamatayan. Pagpahayag na ng Panginoon. And hath brought light, immortality to life through, hallelujah, the gospel. So palakpakan natin ang Panginoon. Bibigyan niya na tayo ng buhay. Bibigyan niya na tayo ng buhay na wala na kamatayan. I-abolish niya na ang death. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, sa anak mo, mawala na lang kamatayan sa pagpahayag mo. When He appearing, kung siya ay mamahayag na ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ, wala nang kamatayan. Kaya sinabi po sa Hebrews chapter 2 verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, kung paano tayo mga anak naging kabahagi sa laman at dugo,
naging kabahagi sa laman ng dugo. He also himself likewise took part of the same. Naging katulad din na naging laman siya, naging dugo. Para ano? Anong layunin na maging laman siya? Naging nagkatawang laman. At naging doon sa kanyang dugo. That through death, sa kanyang kamatayan, He might destroy him, the power of death. At dinistroy, winasak niya, at nagkaroon na tayo ng kapangyarihan laban sa kapangyarihan ng kamatayan. So, nawasak na ang kapangyarihan ng kamatayan. That is the devil. So, si Diablo pala ang humahawak ng kamatayan, ngunit kinuha na ng Panginoon. Dinistroy na ng Panginoon. Niwasak na ng Panginoon. Nawala na ang kamatayan. Wala na ang kamatayan. Nilamon na ng tagumpay dahil po nabuhay na maguli. So, Satanas, wala na kapangyarihan sa loob. Sabihin mo, Satanas, wala ka na kapangyarihan. Dahil si Kristo yung sa akin, Panginoon, nabuhay na maguli. May buhay na, bagong buhay na. Ang buhay mo ito kay Kristo na amen po rin natin ang ating Panginoon. Kaya ang buhay mo ngayon ay kay Kristo na hindi na ang nabubuhay. In Luke chapter 23 verse 42, he said, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt with me in paradise. Ang isang magnanakaw na nakabayubay sa krus sa Kalbaryo rin, sa Golgotha, ang isang magnanakaw ay pinuwi ang Panginoon. Pero ang isa ay sinabi nga, alalahanin mo, Panginoon, ako kung naroon ka na sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ngayon din isasama kita sa paraiso. Ngayon din ay nasa paraiso. Ngayon din ay mawala na ang iyong pangyayari. Puri natin ang Panginoon. Kapag nabuhay na maguli tayo, praise God, wala nang paghihirap, wala nang kamatayan, wala nang pagkauhaw, pagkagutom, magiging immortal ka na, magiging immortal na tayo at makapili natin ang Panginoon doon sa paraiso ng Panginoon, para ng Panginoon. Hallelujah. So ang tanong, ang magnanakaw pala, hindi naman siya na-born again dahil siya ay nag-alala sa Panginoon. Panginoon, alalahanin mo ako kung naroon ka sa iyong karya. Ay sabi ng Panginoon, ngayon din ay sasama kita sa aking karya. Ngayon din ay nasa paraiso na. Ngayon din. Ibig sabihin, ang kasaysayan na ito, theologically, hermeneutically study po at kahulugan na itong magnanakaw nito. Bakit? Nagsasabi siya na alalahanin mo ako, Panginoon. Jesus alalahanin mo, Panginoon, na ako ay sumunod din sa iyo. Alalahanin mo, Panginoon, ako ay nag-ialagan mo rin, Panginoon. Naging followers mo rin po, Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, pinanggap siya ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag magbalik loob ka sa Panginoon, alalahanin ng Panginoon. Hallelujah. Ang iyong mga pagpapagal, i-restore ng Panginoon. Ang relation mo, i-restore ng Panginoon. Ang buhay mo. Yan po. So, ibig sabihin, yung mga naroon sa bingit ng kamatayan, ibig sabihin may pag-asa pa siya. Kahit hindi siya nabunagin. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Ang pagbuhukong ay sa Panginoon. Judge not before the time. Judge not and you will not be judged. But he said, except a man be born of the water of the Spirit, he cannot enter to the kingdom of God. The question is, ang magnanakaw nito, hindi ba nabunagin siya? Bakit siya ay sa paraiso? Take note. Law. Alalahanin mo na ang utos ng Panginoon na to be born again, na ipanganak muli, wala pa doon ipitong kung hindi siya nabuhay na magulo ang Panginoon.
ng pagiging born again muli, na ipanganak ko sa tubig sa Espiritu, nung ang Panginoon na namatay na ilibing at nabuhay na maguli. Ibig sabihin, nakaprocess ang Diyos ay nagpo-proseso. So, ang ating pagiging mo na nakaproseso, ibig sabihin, nasa process siya ng born again, ibig sabihin, natanggap niya ang Panginoon, ibig natanggap niya rin ang kaligtasan kasi nasa proseso pa, hindi pa nabuhay na maguli ang Panginoon. Kailangan pamatay ang Panginoon na ilibing at nabuhay na maguli. Ibig sabihin, kinakailangan ka rin namatay na ilibing at nabuhay na maguli. At siya nga namatay na! At siya sa salong na sa Panginoon, kasama sa Panginoon today, doon sa living paradise. Ako kayo kasama ka sa akin, Maurice Paraiso, yung para ng Panginoon. Kaya kinakailangan mabuhay na maguli ang Panginoon. Kinakailangan ka rin mamatay sa iyong kasalanan. Magsisisi ka ng iyong kasalanan ng iyong kahulugan mo. Amen? Praise God, yan ang ibig sabihin ng kahulugan na yun. So, the sin that crucify our Lord, ang kasalanan na ipako sa kay Kristo ay mayroon pong kahulugan. Isa, the sin of ignorance. Ang kasalanan mo pagka walang malay mo ay pinalipas na ng Panginoon. Pagsisiyan na yun. The sin of pagiging walang malay ka nung una, hindi ko alam naman yun. Ngayon, pinalipas na ng Panginoon, magsisisi na yung kasalanan kasi nabuhay na nabuhay ang Panginoon, namatay na, nalubing siya, nabuhay na nabuhay. Sunod, the sin of denial, ang kasalanan ng pagtanggi at hindi pagtanggap, ay tanggapin mo ng Panginoon. Ang iba ayaw niya tanggapin ang Panginoon. Wala kaligtasan kapag hindi mo tinanggap ang Panginoon. So, ang mga tumanggi sa Panginoon, so, si Judas na nagkahilo sa Panginoon, nag-suicide siya. May pagkatuhay na magulo kasi sa Panginoon, ililigtas isa ng Panginoon. Kapag nagpakamatay ka ba, ay ililigtas ka ng Panginoon. Ang Panginoon ay magutom sa kanyang Diyos lamang ang magutom. Ngunit, hindi itolerate ng Panginoon, hindi sang-ayon ng Panginoon na ang pagtanggap mo sa pwede pakamatay ka. Dahil it is not your own will, but it is the will of God na sundin mo. So si Judas, hindi kalooban ng Panginoon siya yung pakamatay na nagbigti. Si Pedro, na nag-deny na 3 beses sa sabi niya, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo, Panginoon yan. Hindi kita iwan ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaw ang manok na 2 beses, ipagkailan mo ko ng 3 beses. Before the cock crow twice, you will be denied thrice. Yan ang nangyari. Pero sa kanyang pag-deny sa kanyang pagtanggi sa Panginoon na siya ay hindi naging alagad, sinabi ng mga naglilikas doon sa Portico, doon sa Sanedrin. O ikaw, alagad na, kilala ka, ang mukha mo, ang busis mo. Hindi ko yan kilala, hindi ko kasama. Para sa mga Kristiyano, hindi ko yan kasama, hindi ako membro dyan. Yan, ibig sabihin, wala kang loyalty, wala kang panindigan. Gusto ng Panginoon may panindigan. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, kaya may panindigan ka, may loyalty ka, may faithfulness ka. Yan ang nangyari kay Pedro, pero pinatawad ng Panginoon siya dahil siya ay nagbalik loob sa Panginoon, hindi siya nagpakamatay. Amen ba? Kapag ikaw ay tumanggi sa Panginoon, na ipako na si Kristo sa cross, huwag ka na tumanggi kung itanggapin mo ang kaligtasan, inalok ng Panginoon sa iyo. Amen and amen. Sunod, the sin of hate, ang pagkapuot mo sa iyong kapwa. Pagsisihan mo yun ang pagkapuot, the sin of hate. The sin of rejection, ang kasalanan sa ayaw. Pag-reject, ayaw pagtanggap. The sin of jealousy, ang kasalanan sa paninibugho. Pagsisihan natin yan. The sin of hypocrisy, ang kasalanan ng pagpaimbabaw. Yan ay ipako na kay Kristo sa krus. The sin of neglect, ang kasalanan sa ayaw tanggapin. The sin of lying, ang kasalanan sa pagsisinungaling.
The sin of unbelief, ang kasalanan ng hindi sa paniniwala o hindi ka naniniwala. The sin of envy, ang kasalanan sa pagkainggi. Inggitiro ka, inggitira. Pagsisihan mo na yan dahil naipako ka na kay Kristo sa cross. The sin of selfishness, ang kasalanan ng makasarili. Naipako na kay Kristo sa pagsisihan natin. Next, the sin of revenge. Kung may galit ka pa sa kapwa mo, galit ka pa sa kaaway mo, maghiganti ka, pagsisihan mo, huwag mo na ipagiganti sa iyong mga kamay. Hayaan mo ang Diyos ang magaganti sa iyo. Yung palakpakan ng Panginoon. Kaya ang sin of revenge, pagsisihan mo na sa Panginoon. Dahil nabuhay na ng Panginoon. Nabuhay na. Naipako na ang ating kasalanan. At ang kamatayan ng Panginoon. Siya ay nagpapako dahil po sa ating kasalanan. Ay nagpapalakpakan din ang ating Panginoon. So how to know that you are dying spiritually? Paano natin nalalaman na ikaw ay namatay na spiritually? Paano natin nalalaman na namatay ka ng spiritually? The story of the cross no longer move. Ang kasaysayan sa cross ay hindi po kikilos, hindi po mangyayari kung hindi tayo namatay spiritually. Not only physically, spiritually. So, number one, you have left your first love. Paano mo nalaman na namatay ang spiritual life mo na nawala na ang una mong pagmamahal? I-restore mo yan. Ibalik mo ang una mong pagmamahal. Next, you are fooling yourself. Ikaw ay namumuhay na sa iyong sarili na pagkatao. Yan ang nangulugan ng spiritual life mo na mamatay na. Namumuhay ka na sa iyong sarili. Hello? Number 3, the church service bore you. Ang serbisyo, ang pagsisimba mo, ang panalangin mo, ay boring ka na. Naiinip ka na. Nawala ka na ng gana. Nawala ka ng gana magsamba. Wala ka ng gana manalangin. Wala ka ng gana mag-inig. Nakakahulugan ang iyong spiritual life ay namamatay na. Kailangan mong buhay na ma-restore din para pagdating ng Panginoon. Hello! Hallelujah! Asunod, frequent absences and worship service. Lagi ka lang hindi dumadalo, lagi kang wala sa pagsamba. Kapag hindi ka na dumadalo, wala ka lang gana magsamba, absent ka palagi, wala ka palagi, tanda yan na namamatay na ang spiritual life mo. Hello? Kailangan mo buhayin ang spiritual life. Hallelujah. Paano mabuhay? Lagi ka lang dumaluwag ka na mag-absent. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, kapag wala ka ng gana, boring na wala kang gana, laging absent, tanda po yun na unti-unti na namatay ang spiritual life mo. Wala ka ng gana. Kapag ang tao na walang gana, lagi ang huli na. Sabi nila, huli mang magaling basta nakarating. Pero, yan ang tinatawag na unti-unti na yung pagkamatay ng spiritual life. Huwag mong habitualin. Huwag mong ugaliin na laging absent. Huwag mong ugaliin na lagi kang late. Wala na dyan ba kayo? Huwag natin ugaliin na lagi kang late. Huwag mo ugaliin na laging absent. Sabihin mo, baguhin mo na ang buhay mo. Di na buhay na magulang ang Panginoon. Huwag na ako laging absent. Huwag na ako laging late. Lagi ako maaga na sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabihin, mahal ko na sa Panginoon na lagi ka na maaga. Huwag ka nang late at huwag ka nang mag-absent. Palakalan din ang Panginoon. Sunod! The worldly things attract you more than the spiritual things. Ang mga bagay na
spiritual, ay wala kang gana. Ngunit ang mga makabundong bagay ay may gana ka. Anong ibig sabihin na? Wala kang gana, wala nang appetite sa iyo. Wala ka nang hilig doon. Ang hilig mo ay makamundo. Hello? Sabi ni brother, sabong. Eh, tingnan mo sa sabong. Ngayon linggo, doon sa sabong, mayroong sabong ngayon. Pero sa Panginoon, wala nang gana. Yan ang walang gana sa mga bagay na makalangit, na spiritual things, kundi sa mga mundo. Di ba? Hello? So, ang worldly things, ibig sabihin, dito lang sa mundo, ang mga gawain sa mundo, mga gawain dito sa mundo, gustong-gusto mo. Pero kapag maglingkod sa Panginoon, exalta ng Panginoon, pagbukod sa Panginoon, wala kang gana. Lahat niya ang mga mundo, ibig sabihin, kung may kainan, may pesta, nandun ka. Kung may sayawan, nandun ka. Kung mayroon pong outing, nandun ka. Lukunan, naroon ka. May celebration, nandun ka. Pero kapag tungkol sa mahilig din salita na pa, kung saan-saan magpupuli sa Panginoon, wala kang gana. Yan ang tinatawag na patay ng spiritual life. Kaya ang buhay mo, ma-restore ulit. Hallelujah. Amen. Bako rin natin ang ating Panginoon. As a Lord, no participation in the work of the church. Walang pag-participate sa gawain ng Diyos. Ano yung sabihin walang pag-participate? Hindi naging kabahagi sa anumang gawain. Kapag sabi na, magkaroon tayo ng fasting. Sila lang mag-fasting, ayaw mag-fasting. O kinakailan tayo suportahan natin ang prayer warrior. Kasi lang yan kasi busy ako. Kinakailan mag-Bible study tayo. Home Bible study tayo. Magkaroon tayo ng home Bible study. Sila lang gawain na ni pastor yan. Kinakailangan, lilinisin pa natin yung simbahan. Hindi na mo kakalinis, hindi mo ako janitor, bahala na kayo dyan. Diba? Kinakailangan yung simbahan. Para nakayos ito maganda. Hindi naman sa akin yun. Bahala sila dyan. Diba? Kinakaisukutan mo ang gawain na may sinyung kayo sa namin. Bakit? Pinapayaman ko lang sila yan. Kaya mga tao na walang participation, walang kabahagi sa gawain at kapag walang kabahagi sa gawain na Lord, tayo spiritually, mga kapatid, kailangan natin po maging kabahagi tayo. Ano mang gawain sa Panginoon? Hallelujah, tutulungan tayo para natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Sabi nga nila pastor, sa simbahan, naglilis ka dito, ang lililis ka pa rin. Tukurin natin yun. Di ba? Na maglilinis. Kaya napasit ko sa mga hindi nagpabaya, naglilinis. Dito naglilinis, praise God, sumusuporta naglilinis. I-appreciate ko, dito mag-appreciate sa inyo po. Hallelujah! Kasipagan, for God will give you reward. Hallelujah sa ating, and your labors not in vain in the Lord. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen? So, noong ang Panginoon na bayubay sa cross, na sinasabi niya, it is finished. Natapos na. Kaya sinasabi ng Panginoon, natapos na. Ibig sabihin, natapos na kanyang paghihirap. Kung tinapos ng Panginoon ang paghihirap niya sa Kalbaryo, at sinabi niya, it is finished. Ngayon, tatapusin mo ba ang iyong trabaho sa Panginoon? Hallelujah. Tatapusin mo ba o magbulak-bulak ka palagi? Kailangan tapusan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung paano tatapusin mo ang pag-aaral mo para ka makatapos, makagraduate ka. Ang graduation natin doon po sa langit. Amen. Hallelujah. Sa kabilang, hallelujah, new heaven and earth yung graduation natin sa ating Panginoon. Kaya nung namatay ang Panginoon, sabi niya, it is finished. It is finished. He is the sinless Lamb of God
was sacrificed for the remission of sin. Siya ang kordero na walang kasalanan. Siya ang tao na walang kasalanan na nagsakripisyo sa ating kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoon ay bigay ng new way to God. Bagong daan. Hindi lumang daan. Bagong daan. Bakit naging bagong daan? When Christ died, nung siya na namatay siya, the veil of the temple was rent. Ang kortina o ang tabing sa kabalbadalang dako na punit. Saan nagsimula ang punit? Sa baba ba? Ang punit ay nagsimula sa taas. Pababa. Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Ang kahulugan ko mga kapatid, when the veil was rent from the top to the bottom, ibig sabihin, ginawa ng Panginoon para maligtas ka, maligtas ako, para mabago ka, mabago ako. Ay siya mismo ay nagpapaba. Nanaog siya ng katawang tao, nakatay para po tayo maligtas. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, tayong mga tatay, kayong mga magulang, huwag mo sana ang anak mo magbago. Ikaw, bispo, pastor o pastora, ikaw ang padre di pamilya, ikaw ang nanay sa inyong tahanan, ikaw unang maging halimbawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Unang ikaw maging halimbawa. Kung gusto mong bago ang iyong anak, ikaw mismo ang bago, maging halimbawa ka. Amen ba? Hallelujah. Kung gusto mong maaga, ikaw mismo maging maaga ka. Para sila maaga rin na hallelujah, magsama sa Panginoon. Amen ba? Yan po kaya nga, kaya ginawa ng kay siya, naging blueprint siya, naging example ng ating Panginoon sa 1 Peter chapter 3 verse chapter 2 verse 21, He is an example ng ating Panginoon. Kaya nga, nung namatay pa yung the Passover, He was the Passover lamb slain, alas 3 ng hapon. Kaya binigyan na ng Panginoon ng bagong daan. Hindi lumang daan. Ang lumang nating daan, wala na yun. Huwag mo nang balikan. Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nung namatay ang Panginoon, makinig kayo, pansinin natin, nung namatay ang Panginoon, in John chapter 19 verse 34, but one of the soldier with a purse, with a spears pierced his side, and forthwith came there out the blood and the water. So, mahalaga po ang dugo at tubig. Nung tinusok ang tagiliran ang tagiliran ng pangitinusok ng sundalo, anong oras siya ay tinusok? Alas 3 ng hapon. Tinusok at nung tinusok ang tagiliran at siya ay sinabi, nabayubay siya. At siya ay nagsabi niya sa kanyang ama ko, natapos na. It is finished. Lumabas ang dugo at tubig. Ang dugo at tubig ay simbolo po na kaligtasan natin. Na ipanganak ka muli. Magsisi ka ng kasalanan, ipanganak ka sa tubig. Hallelujah. Magsisi ka na yung kasalanan yung dugo dahil ang dugo ng Panginoon tubos sa ating kasalanan. Palakpakan din ang ating Panginoon. Kaya ang Espiritu ng Panginoon ay, hallelujah, sabi niya, Father, into thy hand, receive my spirit. Ibig sabihin natin sa Panginoon, Ama, itinatagubilin ko ang buhay ko sa iyo. Kung paano sa pagkatao ng Kristo niya siya ang blueprint, siya ang halimbawa, itagubilin mo ng buhay mo. Ialay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Hallelujah, ba? Palakpakan na ang ating Panginoon. Hallelujah. So, ang kasaysayan at ang kasaysayan na nakatala sa langit, nakatala sa lupa, in 1 John 5, verse 6, 7, and 8, this is He that came by water and blood. Ito ang dumating, ang tubig at dugo. And Jesus Christ, not by water only, kahit si Jesus Christ hindi lang sa tubig, but by water and blood, dahil sa pamagitan ng tubig at dugo.
It is the Spirit that beareth witness with because of the Spirit of truth. Ang Espiritu ng katotoo dahil sa Espiritu ng katotohanan. Ano ang Espiritu ng katotohanan? Sa verse 7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Mayroon nakarecord sa langit, ang Ama, at ang Salita, at ang Espiritu. Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. At these three are one. At itong tatlo nito ay isa, hindi tatlo. Hindi tatlo, kundi. Ang isa nito, ang tatlo nito ay isa. And the Father, the Word, and the Holy Ghost. 1 John 5 verse 8, sabi niya, there are the three bear witness and earth. Ito ay nagpatotoo sa langit, ito ay nagpatotoo sa lupa. Ang nagpatotoo sa lupa, ano? The Spirit, the water, and the blood. These three are agreeing one. Ito, ang tatlo ito ay nagkaisa o isa. Yung palaparan ko ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lamang dugo, hindi lamang tubig, kundi yung Espiritu. So, ang Espiritu mo ay magkaisa sa Panginoon. Ang dugo mo ay magkaisa sa Panginoon. Ang tubig na inin mo mag-isang Panginoon. Kaya kailangan kami panganak muli sa tubig sa Espiritu. Hallelujah! Ang aplikasyon sa ating pong pagkabuhay na magulit. Hello? Ito pong application sa pagkabuhay na magulit. It is the original. Acts chapter 2 verse 8, ito yung original na kinakailangan. Ay sinasabi ni Pedro, magsisi kayo, magpabotis mo, abuot sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpatawad ng iyong kasalanan at tagapin niyo kaloob ng Espiritu Santo. Nakahulog, it is the original message. Yan ang original message. Unang mensahe, Jesus died on the cross. In 1 Corinthians 15 verse 1 to 3, ang kamatayan ay ang aplikasyon na yun ay ang pagsisisi ng ating kasalanan. Yan, and we must die in Romans chapter 6 verse 2. And then, Jesus was buried at siya inilibing. Yan ang pagkalibing. Yan ang bautismo. We must buried. Yan po ang bautismo. Ang pagkalibing yan ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng Jesus Christ. Kung paano binusampay ng tubig at dugo. Ang dugo ay tanda po yun na mamatay ka sa kasalanan. Magsisisi ka. Ang pagsisisi, dalawang uri. Mitaniyo ang mitanilumay. Hindi po na sa kanang Panginoon. Sorry po Panginoon. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Turning about this. Ang mukha mo dati makamundok, hindi makalangit ka na ngayon. Amen? Makalangit ka na ngayon. So, the resurrection, yan ang death, burial, and resurrection. Like sabi, death, burial, and resurrection. Yan ang death, burial, and resurrection. It is the resurrection. Ngayon po, i-commemorate natin ang resurrection. Para ma-commemorate mo ang resurrection, kailangan mo matanggap ng Espiritu Santo para kang mabuhay na magulit, para mabuhay ka ng bagong buhay, para mag-purity ka, para maging banal ka. Kailangan ng resurrection ng Panginoon para ma-resurrection ka, para mabuhay ka na magulit. Tanggapin mo ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hindi ko pa kayo lahat. Hallelujah. I request you to stand at sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to be resurrected. I want to be resurrected na mabuhay magulit. Ngayong araw ay commemorating the Easter Sunday, ang pagkabuhay na magulit ng Panginoon. You shall be resurrected like Christ's resurrection if you will receive the Holy Spirit. The Holy Spirit that promised in Hallelujah 28 and Acts chapter 2 verse 17. Ngayon po. Hallelujah. Before we will partake our communions, mga kapatid, we will kneel down to the Lord at ask natin sa Panginoon, Lord, buhayin mo ako, Panginoon. I need your Holy Spirit to be resurrected. Sabihin natin sa Panginoon, kailangan ako mamatay, mailibing at nabuhay mo ulit. Kung nagsisi ka ng kasalanan mo, kung ikaw nabautismo na sa pangalan ng Jesus,
Kailangan mo matanggap ang Espiritu Santo. Yan ang pagkabuhay na muli. Para mamuhay ka ng pagkabuhay. Para mamuhay ka ng malinis-dalisay. Para mamuhay ka ng may kadalisayan. Mamuhay ka ng may katapatan. Mamuhay ka na may kalatagan. Mamuhay ka na mayroong panindigan. Through the power of the Holy Spirit. Through the power of the Holy Ghost. Hallelujah. It is to ask the Lord. Hallelujah. Let us pray. Dating Diyos na pagpala. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo sila, Panginoon. Buhayin mo sila, Panginoon. Ipagkaloob mo ang pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo ang Espiritu Santo po, Panginoon. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang immortality, Panginoon, na wala ng kamatayan, Panginoon. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang pag-aagaw sa mga banal, Panginoon. The rapture, hallelujah, of the saints po, Panginoon, Lord. Ipagkaloob mo ang immortality po, Panginoon. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang pangako mo that you will abolish death. You will abolish sickness. You will abolish sorrow. You will abolish, Panginoon, the things that we have suffered, Panginoon. If we will suffer with Christ, we shall reign with Christ. Amen and amen. Let us come to the altar and say, sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am. Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Sabi ko, Lord, fill me with the Holy Ghost. Before we will partake the communion, sabihin natin sa akin, Lord, make us worthy to thy side to be filled with the Holy Ghost. To commemorate the communion, hallelujah. To commemorate the communion is commemorating the suffering of Christ, hallelujah, the death of Christ, and the resurrection of Christ. Hallelujah, Lord, baguhin mo, Panginoon, ang bawat isa, mga bata, mga magulang, mga nanay, mga tatay, pambaguhin mo, Panginoon Lord. Baguhin mo aming pagkatao, baguhin mo aming mga panangungusap, baguhin mo aming mga salita na huwag na magmumura, huwag na magreklamo, kundi lagi po nagpasalamat sa Panginoon. Nagpasalamat sa iyo po, Panginoon. Baguhin mo po sa amin, Panginoon, mayroon kaming loyalty, mayroon kaming katapatan, Panginoon, mayroon kaming panindigan na hindi susuko po, Panginoon. Tatapusin namin ang aming paglilingkod sa iyo. Tatapusin namin ang kurso, Panginoon. You finish the course, hallelujah, that we have suffered, hallelujah. Ang mga kahirapan na tatapusin natin. Ang ating paglilingkod tatapusin natin hanggang sa pagbalik ng Panginoon. God, hallelujah, hallelujah, praise God. Hallelujah, we'll finish your course. We'll finish everything tinapos ng Panginoon. Tapusin natin kapag siya nakabalik na sa Panginoon. Hallelujah, pagbalik ng Panginoon, matapos na natin mga paghihirap. We will serve Him eternally. Maglilingkod tayo sa Kanya sa mundo ito, sa darating ng mundo. Paglilingkuran mo ang Panginoon. Hallelujah, paglilingkuran mo ang kapwa mo. Higas sa kalamalaya sa Lord. Patawarin mo kami, patawarin mo sila, Panginoon. Hallelujah, ipagkaloob mo ang Espiritu Santo po, Panginoon. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sige, pray to the Lord. Pray to the Lord, Lord, hallelujah. Make everyone worship po, Panginoon, in Jesus' name, Lord. I-restore mo, Panginoon, Lord. Fill me the Holy Ghost po, Panginoon, resurrection po, Panginoon, Lord. Si Padre, Panginoon, Lord, Ricky po, Panginoon, Lord. Sino may po, Panginoon, Lord, resurrection, Panginoon, Lord. Hallelujah, the Holy Ghost po, Panginoon, Lord. Gano'n po, Panginoon, kayo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon, Pilago, Panginoon, Lord. Pagkaloob mo, Panginoon, the resurrection, Panginoon, the Holy Ghost po, Panginoon, Lord. Gano'n po sa iyo dito, Panginoon, Lord. In Jesus' name. Hallelujah, sa ebidensya sa lugarin, pagkaloob mo, Holy Ghost. I said, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. O, dikito, Panginoon, dikito, Panginoon, Lord. I said po, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah po, Panginoon, Jesus' name. I said po, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah po, Panginoon, Lord, yes, Panginoon, service pagkaloob mo, the Holy Ghost and fire, let the Holy Ghost and fire, salamat po, Panginoon, maging aktibo siya po, Panginoon, maging energetic, Panginoon, discussing mo, lingkod siya po, Panginoon, Lord, restoration of spiritual life po, Panginoon, in Jesus' name, restoration of spiritual life, in Jesus' name, in Jesus' name, restoration of spiritual life, in the name of Jesus, 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 come on. Hallelujah, sabihin mo, Lord, restore my spiritual life, Panginoon. Restore my faith, Panginoon, Lord,
hallelujah, salamat po kahit malayo po, Panginoon, nanggaling po sa Bulacan, Panginoon, sila Manila. Restoration, Panginoon. Ibalik po, Panginoon, ang Holy Ghost and fire, Panginoon, the resurrection, hallelujah. The resurrection, guys, hallelujah po, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa mga dito, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, sige, pray natin sa Panginoon. Pray natin sa Panginoon, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, resurrection po, Panginoon, Lord. Lord, spiritual life po, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Lord, kay Raul po, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Lord, kay Tom po, Panginoon, resurrection po, Panginoon, Lord. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, kay Remark po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ganun rin po kay Pamplin po, Panginoon, Lord. In Jesus' name, hallelujah.